Glenn Wego po, reporting for duty. Magandang araw, gabi. Saan mo kayo nanonood, nakikinig. Salamat po sa mga OFWs na mga nagpapabot po sa atin ng mensahe. And of course, Naitay, mga senior citizen. Salamat po sa inyong mga pagkokomento dito po sa ating YouTube channel, Glenn Reports. Tanong ng ating mga kababayan na naman, paano kung hindi mag-retire o hindi agad mag-avail ng early retirement si dating PNP Chief General Nicolas Torre III? Nasa kanya ang 4 na estrella. 4 na bituin. Ayan, ako po, issue yan. Alam nyo, malaking issue yan, di ba? Alam ho yan ng mga, ng mga sundalo at pulis. Malaking usapin po yan, yung rango na yan. Ngayon, si PNP Chief OIC Nartates ngayon, 3-star pa lamang ho, kasi nga, hindi nagre-retire pa si General Torre. At sa ngayon, actually, kaka-confirm lang po ng PIO Chief ng PNP na si Brigadier General Randolph Tuanyo na hanggang September 29 ay nakalib po si General Torre. Diba? Dahil nga po, kung maalala ninyo, nung binisita po niya si Congresswoman Laila De Lima sa Congress, sa House of Representatives, doon niya ho sinabi na mag-iisip-isip daw ho muna siya dahil nga may lumutang na sinasabing i-offer ang Malacanang. Okay, yun nga yung tanong, paano kung hindi kagad siya mag-retire? Paano yung 4 na estrella? Okay, nakapanayan po ng DCWB si retired Colonel Mariano Santiago. Siya po yung Philippine Constabulary, tagal na ho yun, Philippine Constabulary pa. Yun. Ang sabi niya ho, nako, wala raw magagawa rito si General Nartates kung hindi mag-retire si General Torre. Meaning to say, nakabitin ka. So, na kay General Torre pa rin yung 4 na estrella. So, hanggat hindi na naman daw pwedeng bawiin yun. Di ba? Hindi naman daw pwedeng bawiin yun. So, ang suggestion po ni retired Colonel Santiago, sabi niya, dapat mabigyan ng posisyon sa civilian office, ito pong si General Torre. But the question is nga, itatanggapin nga ho ba ni General Torre ho yung posisyon na iaalok ho sa kanya ng Malacanang, di ba? But if you ask itong si retired Colonel Mariano Santiago ng Philippine Constabulary, sabi niya, dapat daw mas maigi kung tatanggapin ni General Torre yung alok na posisyon ng Malacanang. Otherwise, baka magkaroon po ng pagkakahati sa organisasyon, which is hindi maganda. So, ayun lamang ho, malaking usapin ho ito pero sabi nga po ni General Torre, wala naman daw siyang samaan ng loob, wala siyang samaan ng loob. But then again, hindi niya po masabi kung may tatanggapin pa ba siyang posisyon nga sa gobyerno. In the first place, dapat niya ho munang malaman ano ho ba yung iniaalok daw ho sa kanya, which is my point naman. Kaya nga ngayon, ang usapin ho dito bibigay nga ho ba talaga ni General Torre yung kanyang 4 na bituin, yung kanyang 4-star, kasi nga siya pa rin ho ang hindi naman po talaga siya hindi siya nag-resign, isa pa po siya nabanggit ni retired Colonel Mariano Santiago ng Philippine Constabulary. Yan. Mga Gen Z, hindi nyo na ho alam yung Philippine Constabulary, ayun, ang isa pa po sa binanggit niya ay sana daw hindi na in-announce ng Malacanang ni E.S. Bersamin, yun hong nirelieve siya bilang Chief PNP. Hindi raw kasi naging maganda ho yung dating noon. Sana, kinausap na lang daw po siya ni PBBM ng personal, pinaalam sa kanya. At least para kasing ang dating ho ewan ko, napahiya ho ba si PNP Chief Torre? Doon po sa nangyari after po ng mga achievements o mga nagawa po niya bilang lalo na nung CITG chief po siya, ang bibigat ng kanyang mga misyon. Kibuloy, Duterte arrest, etc., etc., etc. Yan. So kayo ho ba, mga katandem, kayo ang aking tatanungin. Ano kayang gagawin ni General Torre? Magre-retire nga ho ba kaya agad dito nung maaga? Ulitin natin March 11, ang retirement pa niya, tagal pa. 2027. Si General Nartates naman, March 19, 2027. So, sa bagay, pwede ba yun? Pag nag-retire si Torre, biglang pasa kagad, naging 4-star ka ng ilang araw lang. But then again, sige, gusto kong mabasa ang inyong mga komento dito po sa ating YouTube channel. Don't forget
So like and subscribe at baka may mga suggestion ho kayo para mapaganda pa po natin ito pong ating usapan. Sana nakatulong ho sa inyo, sana kahit papaano na-entertain din na-entertain din ho kayo kahit papaano. Huwag niyo ho kalilimutan, manood din po kayo sa akin at makinig. Riding in Tandem sa balita sa DCWB Monday to Friday, 8 p.m. to 9 p.m. Like and subscribe na mga katandem. Maraming salamat po sa inyo.